Magandang umaga o magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat na makakapanood nitong video kong ito. Saan man kayo naroroon saan man sulok ng mundo, kasi napapanood naman yung balita kahit saan. Ang sa akin lang, direkta ko ng sabihin ang aking napansin sa nakaraang Quadcom hearing. Ang napansin ko lang mga kasama sa Quadcom hearing, na pwede palang kausapin ang isang witness ng presiding na nagtatanong o mag-iimbestiga sa hearing. Pwede pala yun kausapin sa sulok-sulok. Halika, usap muna tayo. Ito ano ba? Maria Joseph. Witness ka, kakausapin ka muna bago ka isalang sa hearing. Pwede pala yun mga kaibigan. Sa Quadcom ko lang na nabalita yung ganitong sitwasyon, kasi hindi lang ako makatiis, kasi yun lang ang aking napapansin. Masaya naman akong pinapanood yung Quadcom, dahil lahat naman tayo may karapatan na maliwanagan. Kaso nga lang, yung isang witness na isasalang mo sa hearing ay kakausapin mo muna, ay doon ako masyadong teka muna, bakit ganito? Ang isang witness kakausapin mo muna bago isalang sa hearing, kahit sinong bobo o sinong hindi nakapag-aral. Mali yung ginawa nila Dan Fernandez at Abante. Isa kang witness kakausap, kasi ito ang nangyari kay Grijaldo. Bago siya pinaupo sa hearing, tinawag muna sa sulok-sulok, kinausap muna ni Dan Fernandez at ni Abante, silang dalawa. Pwede ba yun mga kasama? Mag-comments nga kayo kung pwede yung gano'n, na isa kang witness kuno o isa kang iimbestigahan, isasalang sa hearing para pagtatanungin, tapos bago ka isalang, kakausapin ka muna ng mga presiding congressman o kung sino mo magtatanong dyan. Para sa akin na opinion ko mga kasama, mga kaibigan, mga nanood ng Quadcom, mali yung ganon na isang witness mo kakausapin mo muna before paupuin sa hearing. Malaking hindi ko maintindihan mga kasama kung bakit ganon. Kayo, ano ba opinion nyo? Yun ay opinion ko lang. Kaya pala ito, pag nagtanong yung mga tao sa Quadcom, akala mo kung sino mga matatapang, ano ba? Sumisigaw pa. Hindi, akala mo yung nandoon na tinatanong nila, ang akala mo ay guilty na sa mga tinatanong. Hindi ka pa sumasagot, guilty ka na kaagad. Mga kasama, papapayag ba kayo sa ganong estilo ng ginawa sa Quadcom? Mali mga kasama, mali ang ginawa nila. Yun lang ang opinion ko doon sa napansin ko, na kakausapin nila ang isang witness bago nila po isalang sa hearing sa Quadcom. Tinawag muna sa sulok-sulok si Colonel Grijaldo at pilit na may pinakitang affidavit na ito anya ang sasabihin mo, ito anya. Tapos sabi pa ni Abante, bata ka pa, ilang taong ka na, bata ka pa, pwede ka pang maging koronel. Uli, pwede ba yung ganon mga kasama, mga kaibigan? Kaya talagang napansin ko lang, kaya lang ako nakapag video ng ganito, gusto ko maiparating ang aking saloobin o opinion tungkol sa nangyaring Quadcom hearing. Kung ano man ang sa inyong palagay, basta yon ang aking opinion at napansin. Ganun pala, si Karen Davila nga nanggigigil sa pagtatanong kay Dan Fernandez.
Ano ba talagang ginagawa nyo sa Quadcom na kakausapin nyo muna yung witness bago nyo isalang sa hearing? Si Dan Fernandez, grabe palusot, kisyo, ganito niya, nag-uusapan niya, pero mali. Kaya nga may hearing Bakit nyo kakausapin mo sa sulok-sulok na walang nakakita? Binulgar ni Grijaldo na talagang kinausap siya dahil sa affidavit na kwininto niya. Talagang kinausap sila kung anong ginawa nila nitong dalawang ito, ni Abante at Fernandez, sa kanya. Mahirap to, mga kasama. Well, sa akin lang naman, kaya ako nag-video ng ganito, ay gusto ko lang ilabas ang aking saloobin. Ngayon, mga kasama, lubos-lubusin ko na. Magrarally, nakakasana ang pagrarally ng INC, Iglesia ni Cristo, sa January 13. Ito nga ay nagpoprotesta dahil sa pagpigil sa impeachment laban kay BP Sara at kung ano-ano pang mga pangungurakot na piruin mo may lumabas pa, mga kasama, na ito chismis man ito o balita, pero napanood ko ito sa balita na yung mga senador daw nakatanggap daw ng akap na milyon. Alam nyo naman siguro yon. Hindi ko na kailangan isa-isahin pa. Ano ba itong nangyayari sa ating bansa, mga kasama, mga kaibigan? Sa palagay ko lang, hindi maubos ang taon ng ating Pangulo, ay ubos na rin, mauubos ang kaban ng bayan na malimas. Yan lang po ang aking opinion. Mauubos ang budget o pira ng bayan sa ginagawa nilang ito. Yung akap nga, yung pala hindi naman yun dumaan sa DSWD. Direkta galing doon kitamba. Alam nyo na kung sino kung saan nanggagaling yung akap at AX. Walang humpay sa pamumudbud ng pera ang ating gobyerno. Mababangkarote tayo, mga kasama. Bangkarote ang Pilipinas. Yan lang ang aking opinion sa mga nangyayari sa atin. Paano na tayong mga maliliit na mamamayang Pilipino kung ang pagdating ng araw masimot na ang pundo ng ating bayan, sa di natin alam kung saan napupunta. Basta yun po ang sobra ang kurakot sa panahon ngayon. Si BP Sara